Okay. Ito yung isa sa Tito Vic and Joey ko na ficus, no? Ito si Joey, no? Okay. So, ngayon, plano ko is improve ulit yung o mag-fuse o magdagdag o ayusin kung ano man ang dapat ayusin kay Joey, no? So, ngayon, palagi ko sinasabi sa inyo, examine and observe, no? Okay. Unang concern dito is itong parting to, no? Okay. Baka maputol ito dahil kasi continuation siya nito, no? So parang ibig sabihin yung trungko niya, yung sanga niya parang nanggaling dito sa kanan pumuntang kaliwa na parang dinadaya tayo sa paningin, which is ayaw natin mangyari yon. So hindi ko alam kung dapat bang remedyohan to, fuse o putol, no, sa pag-aaralan niyan, no. Okay, ito yung mga ginawa ko dati, itong pating to, no, na pinapalaki ko. Ito siya, na papalakihin to sa kanto na hindi gaanong lalaki itong pating to kasi nag-overgrow na siya, no. So hindi ko alam, ito actually nagdikit na siya in a few weeks lang. Magandang balita yon, no. Okay, isang concern itong pating to. Pangalawang concern itong pating to, no, medyo aayusin itong pating to. Hindi ko alam kung kailangan isingitan dahil para siyang nag-inverse taper dito, no. So malapad siya dito, biglang lumit dito. Okay, ngayon ang isa pang concern dito is parang mabigat sa kaliwa. Okay, kung mapapansin nyo, ito nasa kaliwa, ito nasa kaliwa, itong back branch na ito nasa kaliwa, at itong dating papuntang apex, papuntang kaliwa. So, ang gusto mangyari dito is, nasa gawing kanan yung bandang apex niya. And then, magkakaroon ng secondary trunk dito, papuntang apex, no? So, very natural ang finish nito, no? Very natural. Ito yung ibang klaseng finish ng ficus, yung very natural ang gusto kong mangyari dito. So, almost lahat ng sanga dito is pataas. Dahil yun naman talaga ang ano ng ficus, ang characteristic. Okay. So, meron na akong mga hinandang mga cuttings. Ito siya. Okay. Actually, meron siyang 4. No? 4. Na pwede kong idagdag, no? Not necessarily na magagamit lahat yung itong mga inner layer ko para dito. Not necessarily. Kung kailangan lang siyang idagdag, idagdag. Pero kung hindi, hindi gagamitin. Pero definitely, ngayon is i-improve natin ang disenyo ni Joey. Okay. Review muna tayo, no? Ang sabi ko sa inyo dati, ang ficus is lumalapad masyado ang base and then mabilis siyang mag-taper, no? Kumbaga patulis, no? So ito ngayon yung mga pinupuse ko, no? Actually galing siyang markot, pero hindi ko siya dinidikit sa katawan, bandang taas lang, no? Yan. Then in this one, ito hindi siya nakadikit. Pero, kapag ganito ang sistema, pwede siyang maging pa later on, pagputol. So, pag-aaralan pa yan, no? Okay. Pangalawa, so siguro need natin ng konting paa dito, itong sa kanan. And then, dapat kasi lumakas itong parting to eh. Dapat to, ma-overpower niya yung kabilang side, yung left side, itong dalawang to. So, very critical tong dalawang to. Dapat to malalaki para magbalansyado. No? Para at least mag-counterbalance doon sa kaliwa. No? Actually, mabigat na yung kaliwa niya, kung mapapansin nyo. So, dapat yung kanan, medyo kulang. So, yun ang gagawa natin ng paraan. No? Is either palakasin natin tong parting to, dagdagan natin, and then mag-fuse. Yun ang isang mga concern. Or palago. Yung ano siya, yung palarga pa more.
And then, last issue. Okay, yung mga ugat dito, hindi pa gaano nagpipuse. So, palagay ko, hayaan muna. Then, tignan natin kung ano magiging mangyari para hindi siya abrupt taper, no? Okay, itong pating yan. So, yun ang mga issue na issue na mga kailangan ni Joby para ma-improve ang disenyo. Okay. Bakit ko kayo ina-update tungkol sa mga ficus, no? Ang pagpipuse kasi, hindi siya basta dikit ka ng dikit. Pinag-aaralan mo din kung saan ka magdidikit at kung paano ma-improve ang design. No? So, hindi porkit nag-fuse kayo is okay na siya. Ibang usapan yon, no? Ibang usapan yung pag-i-improve ng design. Okay. Karaniwan sa inyo is marunong nang mag-fuse. No question doon. Okay? Ang second pag-usapan na dito kung saan kayo mag-fuse para ma-improve ang disenyo nyo. Ibang usapan yon. Okay, ulitin ko ha. Ang pag-fuse ng ficus, isang part lang yon. Pero ang mahalaga, kung saan ka mag-fuse para ma-improve ang design ng inyong puno. No, hindi basta fuse ng fuse. So, dapat yan pinag-aaralan. No? As much as possible, palagi kong tinuturo sa inyo, yung very natural. No? So, ayan siya, no? So, nasa stage siya na medyo pangit. So, later on siguro, or kapag tumagal siya sa tamang panahon, sana gumanda itong si Joey. No? Dahil meron kang time and effort na ibinibigay sa kanya. No? So, sana makatulong itong part 1 na ito sa inyo at later on, kung papala rin, is magawa natin ng paraan yung mga concerns sa punong ito. Okay? So, abangan nyo ang part 2. Okay. Part 2 tayo ng kay Joey. No? May mga concerns tayo kanina. At least, nagawa ng paraan. For example, this one, no? Yung kaninang, parang nag-connect siya. Pinutol siya para mag-giveaway doon sa dalawang minarkot natin. No? Okay, nandito siya. Okay, papapansin nyo ito, hindi ko siya dinikit dahil later on, baka maging paa siya yung pag no? Magiging nibari. Okay? And then, doon sa mga hindi gaanong yung may mga butas-butas para at least madali siya mag-fuse, okay, pinasok ko siya ron. No? Pinasok siya. Okay, yung isa pumunta sa loob, yung isa sa labas. And then, magiging back branch tong parting to. Kasi nga, medyo mabigat tayo sa kaliwa. So, need ng sanga sa kanan. Okay. Pangalawang concern, yung dito. Yung sa inverse taper. No? So, yung dalawa, nilagay ko dito. Okay, yan siya, dalawa. Then, pinagapang ko siya ron. Umikot. Then, dito siya. Okay. Hindi ko pa alam kung gagawin kong sanga to o ididikit ko lang. No? So, wala pa siyang desisyon. Ang importante is magawa ng paraan tong pating to. Okay. Etong concern to kanina na dapat dagdagan, ibig sabihin, later on, madali na siyang dagdagan kasi nag-concentrate muna ako sa kanan. Dahil nga, yun ang mas priority sa tingin ko. Dahil kanina, sa part 1, sinabi ko na yung kaliwa medyo mabigat, yung kanan kulang sa sanga. So, doon muna ako nag-concentrate. No? So, yun muna ang priority ko. So, ito na siya ngayon. No? Ito siya ngayon. Then, itong parting to, ito yung, pala, bago ko makalimutan, ito yung mga minarkot ko. So, ito yung extension.
So, gagawa pa ako ng another layer na extension dito para maalagaan ko itong minarkot ko. Kasi kung hindi nyo to alagaan, sayang yung effort. No? Ipopost ko muna para later on makita nyo. So, okay. Nalagyan na siya ng extension, no? So, napaka-importante na yung minarkot nyo is maalagaan nyo. Kasi useless yan kung hindi nyo alagaan. So, medyo, kung titignan natin yung halaman is medyo pangit pa ngayon. Later on yan, pag nagdikit, hopefully, na magiging magandang bonsai. No? Hindi ko naman sinasabi na sobrang gaganda to, pero at least nakagawa tayo ng isang puno na galing sa cuttings at tayo ang nagdisenyo. No? Yun ang importante doon, na masaya tayo. No? Okay, nakikita natin yung pinagpaguran natin. No? Hindi tayo umasa sa kalikasan, pero kahit papano is nabigyan tayo ng konting kaligayahan sa pagbuo ng ating puno. So, hindi man gumanda itong punong to, at least natuto tayo at hindi na tayo umasa sa kalikasan sa ating pagbobonsai. No? So sana maraming makarelate sa mga update ko sa mga ficus. No? Okay. So, inuulit ko, no? Ang pag-fuse o pagdidikit ng ficus ay isang part lang yon, isang usapan lang yon. Pero ang pagdidisenyo, maging natural ang puno, ay dapat nating ma-improve o maano natin na ang pagdidisenyo ng puno natin base sa natural. No? So sana maraming makarelate sa pag-update ko ng mga ficus. So sana marami kayong matutunan sa mga bidyong pinopost namin. Okay, maraming salamat.